May isang bagay na maaaring mali ang paniniwala natin tungkol sa sarili natin. Maraming tao ang nagsasabing, introvert ako, hindi ako mahilig sa tao, mas gusto kong mapag-isa. At habang tumatagal, mas lalo nating tinatanggap na ito ang pagkatao natin, na ganito talaga tayo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na baka hindi ka talaga introvert at baka ang totoong nangyari ay unti-unti ka lang natutong lumayo sa mga tao. At sa totoo lang, hindi naman tayo ipinanganak na umiiwas sa tao. Nung bata tayo, gusto nating magkaroon ng kaibigan, gusto nating mapansin, gusto nating mapabilang. Hindi tayo natatakot magsalita, hindi tayo natatakot magpakita ng sarili natin. Pero habang tumatagal, may mga pagkakataong nasaktan tayo, napahiya tayo, hindi tayo naintindihan, at unti-unti natutunan nating mas safe pala ang mag-isa. At baka dito natin makikita ang totoong dahilan. Hindi naman natin iniiwasan ang mga tao dahil ayaw natin sa kanila. Kung tutuusin, marami sa atin ang gustong magkaroon ng malalim na koneksyon. Gusto nating magkaroon ng tunay na kaibigan. Gusto nating maintindihan tayo. Gusto nating maramdaman na kabilang tayo. Pero kapag masyado tayong nasaktan, mas nagiging ligtas ang merong distansya. Mas nagiging ligtas ang merong katahimikan. At minsan, tinatawag natin itong pagiging introvert. Kahit ang totoo, natuto lang tayong protektahan ang sarili natin. At baka ito ang pinakamahirap tanggapin. Minsan, ang tinatawag nating personalidad ay paraan lang ng pagprotekta sa sarili. Kapag paulit-ulit tayong nasaktan, natututo tayong maging tahimik. Kapag paulit-ulit tayong hindi naintindihan, natututo tayong huwag nang magsalita. At kapag paulit-ulit tayong nabigo sa mga tao, natututo tayong huwag nang masyadong lumapit. At habang tumatagal, nakakalimutan nating proteksyon lang pala ito. At nagsisimula nating tawagin itong ako. At baka ito ang dahilan kung bakit mas masakit ito kaysa sa iniisip natin. Hindi natin iniiwasan ang mga tao dahil hindi natin sila kailangan. Kung tutuusin, mas gusto natin ang tunay na koneksyon kaysa sa karamihan. Mas gusto natin ang taong mapagkakatiwalaan. Mas gusto natin ang mga relasyong totoo. Pero dahil mas mahalaga ang koneksyon para sa atin, mas masakit din kapag nasisira ito. Kaya imbes na masaktan ulit, mas pinipili nating lumayo. At baka hindi dahil introvert tayo. Baka dahil natatakot tayong mawala ang mga taong mahalaga sa atin. Kaya baka maling tanong ang matagal na nating itinatanong. Sa halip na tanungin, bakit ako introvert? Baka dapat nating itanong, ano ang nangyari kaya mas naging ligtas para sa akin ang mapag-isa? Dahil hindi lahat ng katahimikan ay personalidad. Hindi lahat ng paglayo ay kawalan ng interes. At hindi lahat ng taong gustong mapag-isa ay masaya sa pag-iisa. Minsan, pagod lang silang masaktan. At baka ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang paniniwalang ang paraan natin ng pag-survive ay ang tunay nating pagkatao. Kaya baka panahon na para tigilan nating sabihin sa sarili natin, ganito talaga ako. At baka ang mas totoo ay, ganito lang ako natutong mabuhay. Dahil baka hindi ka ipinanganak na umiiwas sa tao. Baka natuto ka lang na mas ligtas ang mag-isa. Baka hindi ka ipinanganak na tahimik. Baka natuto ka lang na mas masakit ang magsalita kapag walang nakakaintindi. At baka hindi ka talaga introvert. Baka isa ka lang taong matagal nang sinusubukang protektahan ang sarili niya. At sa sobrang tagal mong ginawa iyon, nakalimutan mong proteksyon lang pala ito. At kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na ito, sana ito iyon. Hindi mo kailangang kamuhian ng taong naging ikaw.
Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo kung bakit mas pinili mong mapag-isa. Dahil baka hindi mo ito pinili dahil gusto mo. Baka pinili mo ito dahil iyon ang paraan para hindi ka na masaktan. At baka hindi ka talaga introvert. Baka isa ka lang taong matagal nang naghahanap ng lugar kung saan ligtas kang maging ikaw. At tandaan mo ito, hindi masamang protektahan ang sarili. Pero hindi rin ibig sabihin na ang proteksyong ginawa mo para mabuhay ay ang tunay mong pagkatao. Kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo. Hindi ako mahina. Maraming salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod na video.